statement yun? Yes, on dealings of itong niyugan. Sa katunayan, sabi po niya, nung 2013 nga daw po, rinigaluhan niyo siya ng wristwatch. May resibo ho siyang pinakita. Wristwatch. Hindi ko sigurado ang taon, pero siguro. Yes, Your Honor. Sa SM, Davao City. Yes, Your Honor. Binili. Tama, yes. May pinakita po siya sa amin na resibo. Yes, yes. So, rinigaluhan niyo siya dahil birthday niya ho ba? At pagkaalam ko, Your Honor, ganito, bumili ako ng relo, yung watch ko na divers, hindi ko sure kung divers yun, pero sigurado ko, yung watch ko binigay ko sa kanya, yung binili kong relo, sinuot ko. So, hindi niyo pala binigay kay Mr. Batobato yon? Kasi ang sabi po niya, regalo niyo sa kanya yung binili sa SM Davao City. Hindi, yung watch ko po, Your Honor, yung watch ko, binigay ko sa kanya, hindi yung binili ko, yun ang sinuot ko. Alam niya ho ba yun, na yung binigay niyo sa kanya, second hand na lang? Hindi ko po alam. So, hindi niyo po sinabi sa kanya yon. Kasi, Baka nakakita kayo nalimutan ko ng na. resibo. Kung may resibo yun, Your Honor, sigurado ko, yung sinuot ko. Wise ho pala kayo. Hindi naman totoo yun, Your Honor. Nagsabi lang ko na na totoo. wise kayo? Hindi totoong wise po kayo. Hindi, Your Honor. Wise po pagka ganun eh. Bibili kayo, kunwari, ireregalo, pero yung luma pala ireregalo nyo. Hindi naman, kasi alam na naman, dalawa rin lusuotin ko. Okay. Cute po. Okay. SPO4, Las Cañas. I'm sorry, SPO3 po. SPO3, Arthur Las Cañas. Ano ho ba yung code name ni Mayor Duterte? Codename, ang kadalasan, Your Honor, CM, CM. CM represents, anong ibig sabihin ng CM? City Mayor. City Mayor po. At sigurado ho ba kayo, bakit kailangan nyo pang sabihin ng CM kung City Mayor lang pala yun? Hindi, kadalasan, Your Honor, yung mga media, yung mga ano-ano nila. Sabi po ni Mr. Matobato, ang CM is Charlie Mike. Yes, Charlie Mike. So it is. Pero usually, pagkaalam namin, City Mayor. Pero ginagamit nyo rin pala yung Charlie Mike. You just said so. Personally, Your Honor, sa akin, hindi. Mayor Rodi, halos kadalasan ang tawag sa kanya. Yung code name na Hari-Hari, ginagamit nyo rin ho ba yun sa kanya? Hindi po, Your Honor. Sabi po ni Mr. Matobato, dalawa daw po ang maituturing doon sa grupo ninyo na napaka-close kay Mayor Duterte. Dalawa daw po yung sinasabi na second in command or kanang kamay. Kayo daw po, Arthur Las Cañas at si SPO4 Sanson Sonny Benaventura. Kilala niyo po si Benaventura? Yes, Your Honor. Sino po si Benaventura? Driver po ni Mayor Rodi Duterte. So inaamin niyo ho ba na kayo ang pinaka-close, kayong dalawa, kay Mayor Duterte? Your Honor, Na sabi ni Mr. Matobato, ang trato sa inyo ni Mayor Rodi Duterte ay his very own brother. Like his very own brother, para daw kayong kapatid ni Mayor Duterte. Totoo? Your Honor, excuse me for my word. Hindi po totoo yan. Sinunggaling po si Edgar, Your Honor. Conclusion niyo po yan, yun po ang sabi niyo. Okay? Kasi Can I cite pwede rin pong sabihin ni Mr. Matobato na kayo ang sinungaling. So wag na muna ho tayo mag ano ng mga ganyang statement. Kaya nga po kita tinatanong, inaalam ko po kung alin dun sa mga sinasabi ni Mr. Matobato ang totoo o posibleng totoo at hindi totoo. Hindi po Kaya totoo. po tinatanong ko to. At kayo nga daw po, sa inyo daw po dumadaan yung mga order ni Mayor Duterte sa pagpapapatay ng DDS. Your Honor, Siyempre, hindi nyo hindi po totoo. Hindi po totoo yan, Your Honor.
Si Sunny Benaventura, sabi rin po ni Mr. Matubato, ang turing daw po sa kanya, Little Mayor. At si Sunny Benaventura, driver bodyguard ni Mayor mula pa noon, kahit nung fiscal pa lang siya. I'm referring to Mayor, now President Duterte. Tama ho ba? Pagkaalam ko po, driver bodyguard. Pero nung nag-retire na si Sunny, wala na po, Your Honor. So nag-retire na rin po. Yun din po ang sabi ni Mr. Matubato, nag-retire na si Benaventura habang kayo pa-retire pa lang in December 16 of this year. Tama? Yes, Your Honor. Now, sabi rin po ni Mr. Matubato, marami na nag-retire doon sa tinatawag niyang DDS. Pero meron pa rin mga active. Kayo nga po, number 1 na active, dahil kayo po ang palaging tinuturo na yung mga utos daw ni Mayor sa inyo dumadaan. Although meron din daw pagkakataon na naririnig niya mismo yung utos ni Mayor. Kasi madikit o malapit daw po si Mr. Matubato sa inyo, palagi daw po kayong magkakasama. Hindi totoo. Hindi po Sinungaling totoo si yan, Mr. Your Honor. Matubato. Yung iba daw na mga active pa, aside from you, ay si Tony Rivera, kilala niyo po? Yes, Your Honor. Ronald Lau, Yes, Your Honor. and si Police Chief Inspector J.C. Francia. Yes, Your Honor. By the way, SPO3 Las Cañas, saan po kayo naka-assign ngayon? Non-duty status na po ako, Your Honor. Nag-ano po? Non-duty status na po. What is duty status? Non-duty na po, Your Honor. Non-duty status. So saan po kayo pumipirmi? Sa bahay, every morning, jogging. In Davao City. Yes. Si Ronald Lau, kilala nyo? Yes, Your Honor. Si Police Chief Inspector Francia, kilala nyo? Yes, Your Honor. Yes. Dahil kasama rin sila sa heinous crime section. Yes, Your Honor. Like you. Yes, Your Honor. Ilang taon po kayo nasa heinous crime section? Since na-create ang heinous crime year 2001, after it was dissolved in 2010, nandun pa ako, Your Honor. 2001 and dissolved in 2010. Yes, Your Honor. And when you say dissolved in 2010, sino po ang nag-dissolve at bakit dinissolve? Because in my understanding, Your Honor, kami kasi noon yung election. Then, nag-request yata si Speaker Nograles na ma-dissolve yung unit, kaya na-dissolve. So panahon pa po ni former Speaker Nograles. Yes, Your Honor. But he was the speaker, or he was a congressman, he was never a mayor. Correct? Yes, Your Honor. So what was the business or the personality of the former speaker Nograles to cause the dissolution of that heinous crime section na unit ng Davao City Police Office? At kung hindi po ako nagkakamali, sa mga panahon na yan, hindi pa po sila political allies ni Duterte, ni Mayor Duterte. Right? Ano po ba? Bakit nakikialam? Bakit nakialam si former Speaker Nograles dyan sa usapin ng heinous crime section? Your Honor, opinion ko lang yun. Hindi ko po hinihingi ang opinion nyo. Hinihingi ko po ang kaalaman nyo, your knowledge, first-hand, personal, or maybe some indirect knowledge, pero wag hong opinion kasi hindi ho kayo magka-qualify as an expert witness. Expert witness lang po ang pwedeng magsaad ng opinion. My humble advice to you, sir. Kung knowledge, Your Honor, because the level of my rank, limited lang po ang alam ko. Basta, to my personal opinion,
Yun ang pagkaintindi ko. Baka iba ang rason. Ang tinatanong ko po, sigurado ho ba kayo na si former Speaker Nograles ang nagpa-dissolve ng heinous crime section? Hindi ko po yan maintindihan kung bakit makikialam si former Speaker Nograles sa HCS or heinous crime section na hindi naman ho mayor o naging mayor si Speaker Nograles. Hindi ko po sigurado, Your Honor. Bakit nyo na biglang naisip si former Speaker Nograles? Yun lang ang pagkaalam ko, Your Honor. Excuse me, Senator De Lima, your time has been up for the last 2 minutes, but if you like, Senator Lacson is willing to give you more time. Salamat po. I need more time. Yes, of course. as That's I why I'm, mentioned- Just 2 minutes of my 10 minutes. Senator De Lima. Okay, so I'll An try. Indian giver. Correct? I'll Okay, how many, half, okay. 5 minutes, 5 minutes. So you have 7 minutes. Secretariat, can you 7 just minutes. remind me, please, if my time would be up Another 7 minminutes. based on the donated or inclusive of the What about donated Senator time Trillanes? from the Are two you gentlemen? selfish? You don't want to give time? And if I'm unable to complete my questioning to this resource person, I'll reserve the right to continue with my questioning You have at the 7 minutes. second round. Thank Yeah. you. No. We have 7 minutes. Go ahead. Now I have 7 minutes. Ang dami ko kasi talaga dapat kayong itatanong po sa inyo kasi kayo po ang paborito na binanggit ni Edgar Matubato. Kaya salamat at inadmit nyo, nakilala nyo at medyo close kayo sa kanya. Sinasabi din po ni Edgar Matubato, kagaya nung sinabi ko, Lambada Boys, DDS, at yung DDS, mga pulis, karamihan, later joined by the rebel returnees. At inadmit nyo nga kanina na si Pagidupon ay isa pa lang, former rebel returnees. Yung mga iba daw na kasama ng mga rebel returnees ay itong mga ito. Si Billy alias Tigolang. Kilala o hindi? Ferdy Pantinuble. Chief na ho ngayon o naging chief ng CSU, Civil Security Unit. Kilala ko po. So is he or was he connected to the Civil Security Unit? Itong former rebel returnee na ito, na si Ferdy Pantinuble? Hindi ko po alam kung anong assignment niya. Another rebel returnee, according to Mr. Matubato, nakasama rin daw po ng DDS, allegedly, Jerry Crucio, Kilala ko. now the chief of the Santa Ana Wharf. Hindi ko po alam kung ano yun ang posisyon niya. Another rebel returnee, Andong Paral. Kilala nyo? Kilala ko po. Totoo ho ba na original Sparrow Unit member siya? Yun ang hindi ko alam. Pero assigned po siya ngayon sa public market as an ordinary CSU o Civil Security Unit member. Hindi ko po alam. Pero kilala niyo siya Dati Bilang? po, dating rebel returnees po. bilang rebel returnee lang. Yes, Your Honor. Pero hindi niyo alam na dati siyang Sparrow Unit na marami na daw po itong pinatay. Itong si Andong Paral. Hindi ko alam, Your Honor. Hindi ko nga alam na employed siya ng... So bakit po Agda kilala Public niyo Market. itong mga rebel returnees na ito? Inamin niyo po. Jerry Crucio, Pantinuble, Andong Paral. Kilala niyo as rebel returnees. As rebel returnees So kung po. kilala niyo as rebel returnees, kilala niyo rin siguro, alam niyo rin po siguro, ano ang ginagawa nila o ginawa nila na konektado sa trabaho niyo bilang member kayo ng heinous crime section.
Hindi naman sila konektado sa heinous crime kasi hindi na sila mga pulis. Kaya Your nga Honor. po, ganon din po ang sabi talaga ni Mr. Matubato. Hindi naman talaga itong mga polis. Pero kasama daw po ng heinous crime section, kayo daw po ng mga DDS, dyan sa mga, may mga assignments daw po itong mga rebel returnees na ito, mga small-time assignment, quoting Mr. Matubato, small-time daw yung mga ina-assign ninyo sa kanila. Yung mga maliliit lang, mga small-time na mga alleged criminal, gang wars, rugby boys, etc. So, Your ang Honor. tanong ko pa rin po, bakit nyo kilala yung mga rebel returnees na yan kung hindi naman sila, sabi nyo, nakasama o kasapi ng heinous crime section? Your Honor, ang kasapi ng heinous crime section, puro lang mga pulis. Kaya nga po, Ang sagot ko po sa tanong ninyo, Opo. na bakit ko sila nakikilala, nung kalakasan po, Your Honor, ng Alsamasa ng Davao, na-expose po itong mga ito. It was during the time, kung hindi po ako nagkamali, during the time of Colonel Calida. Kasi ito mga ito po ang lumalabas at saka nangahabol po ng mga NPA sa Davao. Yun na po. Pero kung sabihin niyo po nasa heinous crime, puro pulis po ang nasa heinous crime. Ilan ho kayo sa heinous crime section? Hindi ko po alam yun sa disposition, Your Honor. Siguro mga more or less 50. Hindi ko sure, Your Honor. Sabi din po ni Mr. Matubato, yun na nga po, una muna Lambada Boys, DDS, mga pulis, tapos meron na rin sumama sa inyo ito mga alleged rebel returnees na ito. Pero ngayon daw po, wala na daw hong mga sibilyan. Kasi si Mr. Matubato, sibilyan din, di ho ba? Hindi po siya pulis. Opo, Your Honor. Okay. Ngayon daw po, wala nang pulis na mga miyembro, wala nang hindi pulis na mga miyembro nung sinasabi ni Mr. Matubato na DDS. Wala naman Kasi DDS. lahat daw po policemen. Wala naman DDS, Your Honor. So, heinous crime section, lahat police. Opo, Your Honor. Sabi ko nga ho kanina, palaging kayo po ang tinuturo ni Mr. Matubato. Kayo daw po ang dinadaanan ng mga instruction ni CM dyan sa mga assignments na yan na pagpapatay. At pwede nating i-categorize yung mga pinapatay daw po ninyo bilang mga miyembro ng tinatawag na DDS. Yung mga biktima in general na walang mga pangalan, hindi nila alam, at least sila Mr. Matubato at saka iba pang kasamahan nyo, yung mga pangalan, pero pinapapatay. Tapos, yung isang klase naman po ng mga pinapatay daw po. So, puro po ako dito daw. Kasi hindi po, that's not according to me. That's according to Mr. Matubato. Yung isa pang kategory ng mga pinapatay ay yung mga sinasabing more or less special assignments. Kung nakinig po kayo doon sa kanyang naging testimonya nung 15 tsaka nung 22, may ilan-ilan hong mga kaso ng mga killings na mga pwede nating sabihin na mga special assignments. So, syempre, wala kayong aaminin dyan. Whether doon sa general killings na mga nameless, faceless victims o yung mga meron mga pangalan o kaya at least kilala man lang kahit hindi pangalan kundi kilala lang, like for example, an LTO fixer, a DI, etc., etc. Wala po kayong aaminin doon. Hindi naman po totoo yan, Your Honor. Hindi totoo na meron mga patayan sa Davao City. Merong patayan po, pero yung mga pinagsasabi po ni Mr. Edgar Matubato, especially linking my person, wala pong katotohanan yan, Your Honor.
Ano sa tingin mo ang dahilan? Bakit kayo ang palaging tinuturo ni Mr. Matubato? Nakilala pa niya, may mga pinangalanan po siya. At sa tingin ko po, lahat ng mga pinangalanan na yon, kung hindi po ako nagkakamali, ay aaminin na kilala nila si Mr. Matubato. So bakit po? Invento ho ito lahat? Yes, Your Honor. Bakit po? Meron akong i-narrate, Your Honor. Will you allow me? Yes po. Thank you, Your Honor. Although mahaba ho ba yan? Hindi naman, Your Honor. It's based on documents.